Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Kami sa paanan mo at sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Umaga, tanghali, hapon o gabi, pagbati sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Andito po ngayon mga kapatid, napakadami na po ng ating mga kapatiran na pumasok na po sa ating program at sila po ay ating babatiin at ating pasasalamatan ang bawat isa po sa inyo. Tayo muna po ay mananalangin. Ama, amin pong panimula sa amin pong pag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Kainawa, Panginoon, ang siyang sumaamin, magpala, at kami, Panginoon, ay inyong pong tulungan na magawa ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito, muli kaming makapag-aral. Gabayan naman niyo kami, Panginoon, sa inyong katotohanan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapatid, atin pong pinasasalamatan ang bawat isa po sa inyo na nanonood po ngayon sa ating pong programa at kayo mga kapatid ay akin pong lubos na pinasasalamatan ating pong mga kapatid. Isang bagay po na ating pong binabati o pinasasalamatan ng ating mga kapatiran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, nakikinig at lalo tigit po sa lalawigan ng Palawan at Puerto Princesa City kung saan po ako mga kapatid nanggaling. So salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Salamat po sa mga nagpadala ng inyo pong mga stars, mga kapatid. Makakatulong po yan sa ating ministry at gayon din po naman salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Media Ministry at panunood po sa ating YouTube din naman. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay mga kapatid. Alright, tayo po ay pinadalahan po ng medyo malaki, hindi lang kunting hamon. Ito sigurong taong ito naghamon mga kapatid ay walang malay o walang alam patungkol po sa kasaysayan. So ang atin pong gagawin ngayon mga kapatid ay walang iba, atin pong pag-aralan sama-sama, ito pong tinatawag nating totoo ba ang bagay ito or katang-isip lang kaya ito. Kasi ang intindi ng iba, paninira lang daw ito sa Iglesia Katolika ang ginagawa natin mga kapatid. No, hindi po. Ito po masabi ko sa inyo, wala akong idadagdag, wala akong ibabawas, kasaysayan ang magsasalita. Okay? At lahat po kayo na mayroon pong lalo tigit ang inyong major sa kolehiyo ay history or kaya inyong master in history o doctoral in history, ang maganda po mga kapatid, ito po ay ating sama-samang aralin. Bakit nag-public apology ang Pope sa mga pinagpapatay sa panahon ng Inquisition? Ibubutyag ng kasaysayan, alamin. Bakit milyong mga tao ang pinagpapatay ng Roman Catholic Church sa panahon ng Dark Ages? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kahit ano pa pong sabihin nitong mga Catholic faith dependent, kahit ano pang tugtog at sayaw ang inyong gagawin at sasabihin yung Iglesia Romana Katolika ang itinatag ni Kristo, hindi po talaga mangyayari yan. Kahit sa kunting panaginip at hinagap, hindi po pwede. At alam naman ninyo ang dahilan. Kahit kailan hindi sinabihan ni Kristo Jesus, pag hindi ka magpamimbro sa Romano Katoliko, patayin ka? Or kaya lalabas ka sa pagka-Romano Katoliko, papatayin ka? O ba kaya ikaw ay magpo-question sa doktrina ng Romano Katoliko, papatayin ka? Either susunugin, pipit-pitin ang ulo mo, o kung anumang mga persecution gagawin, walang ganon. Ito ay lalang at gawa ni Satanas, ng Diablo mismo kapatid. Atin pong tinan, I'm so sorry lang po, ito ay direkta at walang halong biro, walang halong panunuya, direkta ayon sa Biblia.
Ayon po sa Daniel 7:25, meron pong isang napakalaking hula na sinabi ni Daniel. And he shall speak great words against the Most High God, and shall wear out or persecute the saints or God's people of the Most High, and think to change times and laws of God. So atin na po yung napag-aralan sino ang nag-change ng times, ang laws, particularly ang araw ng Sabat. Pero dito tayo mag-focus, kapatid, sa salitang persecution, inquisition, sa panahon ng Dark Ages. Sa Biblia, meron pong binanggit na Daniel 7:25, time, times, and half of time. Daniel 12 verse 1, time, times, and half of time. Pareho lang. Revelation 12 verse 2, 42 months. Pareho lang yan sa Revelation 11 verse 3 na 1,260 days or years. Bakit? Ang 42 months, i-times din ng 30 days bawat buwan, 30 ka mga araw bawat buwan ng mga udyo, so 42 times 30, ang kalalabasan 1,260 days or years in the Bible prophecy. Pareho lang po yan sa 12 verse 6 ng Revelation. 12 verse 14, time, times, and a half of time. Pareho lang po yan dito sa dalawa. Then Revelation 13 verse 5, magkapareho lang pong 42 months. Time, times, half of times, 42 months o 1,260 years in the Bible prophecy, pareho lang po, kapatid, ang tinutukoy. Yan po ang atin pong pag-aralan ngayon. Exactly 1,200 years in the Bible prophecy. Sino ang grupo ng Kristiyano na namersecute ng kapwa Kristiyano sapagkat ayaw sumunod sa kanyang kapangyarihan, pinagpapatay niyang marami sa loob po ng 1,260 years na pamamayagpag ng kanilang kapangyarihan? Ano, sino, saan, at sino-sino ang mga ito? Sa Biblia, mga kapatid, maraming hula at isa sa natupad. Akin na po itong direktahin kasi ito po atin na itong pinag-aralan eh. Atin na po ito, mga kapatid, na discuss. Noong 538, nung natalo po ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths, actually po, mga old names nila yan ng mga bansa tulad ng Heruli, Vandals, Ostrogoths, Visigoths, Lombards, Alemanni, Burgundians, ito yung mga lumang pangalan na sa ating panahon ngayon, ito yung England, Italy, Portugal, ito po yung mga kapatid, itong England, Spain, at itong tatlong tinawag natin, Heruli, Vandals, and Ostrogoths, ito yung mga bansa na talagang sumasalungat sa Iglesia Katolika. Kung inyo pong pansinin, mga kapatid, nagkaroon po ng kapangyarihan ang Katolisismo noong 538. Ito yung una, mga kapatid, na panahon pagkakataon umakyat at umupo sa trono bilang Papa ng Roma, mga kapatid. Itong makapangyarihan na ang Pope, mga kapatid, noon pa. Okay? Pero noong 538, nagkaroon siya ng kapangyarihan kaiba. Nagkaroon siya ng political power, nagkaroon siya ng religious power, at iba pang mga secular powers na kung saan nagbigay ng kapangyarihan ng Pope, mahal kong mga kapatid, sa iba't ibang dako, lalo tigit sa buong Europa. So noong 538, nag-umpisa ang kapangyarihan ng unang pinaka-Pope ay si Vigilio. Pero mga kapatid, nulaan ng Biblia na sa loob lamang ng 1,260 years, ang kanila pong pamamayagpag nangyari sa utos ni Napoleon Bonaparte, hari or emperador ng Fransya, na kung saan, mga kapatid, kanyang inutos kay Gilles Beltier. Noon, mga kapatid, ay 1798. Hinuli niya si Pope Pius VI. Siya po yung Pope existing by the time. Hinuli po si Pope Pius VI sa edad na 86 siya namatay nung siya po'y palipat-lipat at dinala sa Valence, France. Ibig sabihin, ang umpisa ng kapangyarihan at pagtatapos ng kapangyarihan ng Katolisismo o ng Kapapahan ay nag-umpisa noong 538 pero natapos noong 1798. Para malaman mo kung anong haba ng panahon ng kanilang kapangyarihan at napakarami na pong Pope sa panahon pong ito, papalit-palit lamang. 1798 minus 538 equals 1,260 years in the Bible prophecy. So sino ang mayroong kapangyarihan na ganitong haba? At nagpatuloy nga hanggang ngayon, bagamat naputol ito noong 1798. Bumalik na lang ito noong 1929 na si Benito Mussolini at si Cardinal Gasparri. Sila po'y nagpirmahan ng isang kongkorte na muling ibalik ang upuan ng Santo Papa at hanggang ngayon namamayagpag sa ating kapanahunan. Ito naman ay katuparan ng Apokalipsis Kapitulo 13, 1-3 na isa sa kanyang mga sungay na sugatan. Ngunit ang sungay pong ito, mga kapatid, o isa sa kanyang mga uli na sugatan, ito po'y gumaling at ang pagkagaling niya ay
namamayagpag muli siya sa kanyang kapangyarihan at sa punto pong ito ay nagulat ang buong sanglibutan. Kung inyo pong pakikinggan at tingnan po ang kasaysayan, ang mga Cesar sa Biblia ay marami. Tulad ni Tiberius Cesar, inabutan niya sa kapanahunan ni Jesus Christ at mga apostoles. Sina Tiberius Cesar, Augusto Cesar, Pontius Cesar at iba pang mga Cesar na tinatawag. Sa panahon po mga kapatid ito pong emperador na si Constantino, ang kanyang ginawa ay walang iba, binigyan niya ng kapangyarihan ang kapapahan. Halimbawa, ayon po sa Labianca, Professor of History, University of Rome, the succession of the Caesars came the succession of the Pontiff in Rome. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon pong ito, atin pong makita na ang ginawa ni Emperor Constantine, lumisan siya at inalis niya ang kanyang sarili, galing po sa syudad mismo ng Roma, sa City of Rome. Okay, merong Imperial Rome at merong City Rome. Sa city ng Rome na ito na doon ang kanyang trono. Pero ang ginawa niya mga kapatid, siya umalis at pumunta siya sa Constantinople, nagtayo siya ng kanya. Dito po sa ating panahon ngayon, ito'y tinawag na Turkey o sa dako ng Istanbul. So mga kapatid, sa panahon ito, kung paano po nawala ang Pope, pagkawala ng mga Caesars, siya namang pagkapalit ng mga Pope pagkasunod-sunod. Tuloy. When Constantine left Rome, he gave his seat to the Pontiff. Ayon din po mga kapatid sa kay Professor Labianca, si Constantino na mayroong trono bilang emperor, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa Pontiff ng Rome. Now, ang Pope ngayon, tinawag po siyang Pontiff. Ang kanyang tinatawag pagka nagbi-blessing, Pontifex Maximus, blessings, yan po ang tinatawag nating Pope mga kapatid. Kung atin pong titinan, ayon din po kay Stanley History, page 40, the popes filled the place of the vacant emperors of Rome, inheriting, look at this, remember this, inheriting their power, prestige, titles from paganism. Bakit from paganism? Kasi ang Imperial Rome, mahal ko mga kapatid, ay pag-ano naman talaga yon. Kaya lang, ayon po sa kwento, na sa panahon po ng ika-33 na Pope, mahal ko mga kapatid, ay nagkaroon ng panahon na na-convert daw itong si Constantino sa Roman o sa Catholicism mga kapatid, at dahil dito, kanya pong inilahat at inangat mga kapatid ang kapangyarihan ng Pope sa kanyang kapanahunan. So ayon dito, ang kanya pong power, prestige, titles from paganism ipinagkaloob at ito'y nangyari. Kung inyo pong pakinggan, ang Biblia mga kapatid ay napakalinaw sa sinabi niya. Look at this. Revelation 13 verse 2. The beast that I saw. Now ang beast sa Bible represent kingdoms, divisions of kingdoms. The beast that I saw had the body of a leopard, the feet of the bear, and the mouth of lion. The dragon handed over its own power. Look at this. He gives his own power, throne, authority to the beast. So kung inyo pong papansinin mga kapatid, sinabi po ng Revelation na ito pong dragon ay nagbigay ng kapangyarihan sa hayop. Well, na-discuss na po natin to, hindi ko na po palawakin ng gusto. Basta ang pinaka-point, ang dragon, nag-represent ito sa pagan Rome, pero merong beast dito na tinukoy, mahal kong mga kapatid, ay binigyan niya ang kanyang power, throne, and authority. Ayon po kay Professor of History of University of Rome, Labianca, ito pong si Constantino nung lumabas siya, buhat po sa Roma, ito po ang ibinigay niya sa Pope. Ibinigay niya ang power, prestige, title, at saka seat. So nandito mga kapatid, power, yan, sa kabila, power, throne, o yung seat mga kapatid, pare lang yan, authority, or titles mga kapatid. So kung inyo pong titingnan, dito ating makita kung ano sinabi ng Biblia, natupad sa kapanahunan nila. So ating makikita, ayon sa kasaysayan, ang ganitong bagay, na hindi natin pwede po itong ipikit mata na lamang. Ayon po sa Biblia, ang kanilang kapangyarihan ay gayon na lamang. Nalaman po natin na noong 1500, mga kapatid, kahit pa before 1500, marami na po ang mga gustong magreforma sa Iglesia Katolika. Bakit? Nandyan na po yung corruption, abuses of power, at mga pagturo at mga turo na wala naman sa Biblia, pero itinuturo ng Iglesia Katolika Romana na ito po ay inandahan or kinalaman kung baga ng mga tinatawag nilang mga Protestants. Tawag naman natin mga Reformers. Kaya ang ginawa nila, hindi po nila mapigilan mga kapatid. So ang kanilang ginawa, nag-counteract sila. Okay? So ang ginawa nila, nagkaroon sila ng grupo ng mga crusaders. Ano itong mga crusaders?
ito yung mga tao na kung saan hinahanap ang mga Protestants para po mga taong ito ay pagsusunugin at pagpapatay. Ito na po yung ating pinag-uusapan. Totoo ba na meron pong libo-libo at milyon-milyong mga taong pinagpapatay sa ilalim ng pangungunang Iglesia Romana Katolika? Ang sagot, yes. Ang patunay, ito ngayon, ang ating pag-aaralan. Ang iba sa kanila pinakakain sa mga leon, mga tigre, at marami sa kanila ang mga nangamatay. At di lang yun, pinag-confiscate pa ang kanilang mga lupa-ararian dahil lang sila daw ang may karapatan. So ang mga taong ito inalisan ng karapatan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ito utos ng Diyos at kahit kailan ng Diyos hindi mag-utos ng ganito. Hindi ito inutos ni Jesus Christ. Western Watchman, December 23, 1908. The church has persecuted only a Tyro and church history will deny that. Ano yung Tyro, mga kapatid? Yung mga baguhan lang, walang alam. Or kung may alaman, wala gaanong alam. So ang iglesia ito na tinutukoy sa Iglesia Katolika Romana ay nag-persecute, pinag-uusig. Tangi lamang ang mga walang karanasan sa kasaysayan ang pwedeng mag-deny nito. Bakit? Pakinggan nyo mga kapatid. The church may be divine rights. Siya daw, ang church nito, Roman Catholic Church, meron siyang divine rights or right to confiscate the property of the heretics. Kita nyo? Hindi ka lang magkatoliko, lalabas ka lang sa katoliko, tawagin kang heretics, at kung lalabas ka, ang iyong property, confiscate. Imprison, ibibilanggo their persons and condemn them to the flames. Hindi lang condemn to death, ha? Kundi flames. Pinagsusunog nila ang mga tao, mga kapatid. Now, atin pong titingnan ito. Nung umakyat po si Virgilio noong 538, namamayagpag na po ang kapapahan sa kanilang kapangyarihan. At ito sa loob ng 1,260 years in the Bible prophecy. Pero mga kapatid, ang Inquisition ay hindi nagkumpisa noong 538. Lumawig ang panahon, nung nagkaroon mga kapatid ng Renaissance, nagkaroon mga kapatid ng pagbabago, nagkaroon ng mga Protestants, dito na po naigting ang tainga ng kapapahan. Ano pa? Nagkaroon sila ng panahong maggrupo. Noong 538, natigil, no, 1798, natigil ang kapangyarihan ng kapapahan. Noong inuli po ni General Beltier, noong 1798, si Pope Pius VI, ibinalanggo sa France at namatay sa kanyang katandaan. Buhat noon, wala na pong Santo Papa. Buhat noon, wala na pong Pontifex Maximus. Sa panahon pong yun, wala na po mga kapatid ang tinatawag na Santo Papa sa trono na po, kundi secular na. Ibig sabihin, lahat ng mga protestante nagprotesta noong araw, malaya na silang mangaral at nakarating kahit saan sang dako. Isang punto. Bakit ang Amerika ay napakadaming Amerikano dito? Ang kanilang mga ninuno, mga kapatid, ay galing po sa iba't ibang bansa. May galing sa England, may sa Spain, may galing Portugal, at iba't ibang dakong pinanggagalingan nila. Bakit sila umalis, mga kapatid, sa Europe? Sapagkat pinagpapatay sila, pinagpipersecute sila. Kaya sumakay sila sa mga bangka, palayag-layag sa loob ng maraming mga linggo at buwan, hanggang natungtong nila ang lugar nito na tinawag na Amerika. Alam naman ninyo ang kasaysayan kung saan sila galing. Galing silang Europe. Kaya mga mukha ng mga Europeans at mga Americans, magkapare-pareho lang. Kung inyong pansinin mga kapatid, ayon sa Encyclopedia Americana 1941, ito pa, Encyclopedia Americana, ito, official book ito. Noong 1798 siya, si General Beltier ay pumasok sa Roma, binuwag ang pamahalaan ng Papa at itinatag ang isang pamahalaang walang kaugnayan sa relihiyon. So from 538 to 1798, minusan mang 1798 ng 538, kalalabasan 1,260 years in the Bible prophecy. Natupad. Ang ating next mission. Totoo ba, ayon sa kasaysayan, maraming pinagpapatay ang Iglesia Katolika? Totoo ba na ang Pope, mga kapatid, ng Roma sa kapanahunan niya ay humingi ng tawad publicly sa mga tao? The answer is yes. Pakinggan natin. Ito, meron akong libro na ito, mga kapatid, at pwede rin po ninyong mabili ito. Dark History of the Catholic Church, Michael Kerrigan. Dito inyong makikita na dito yung mga noble people. Pero mga kapatid, sa ibaba nila, nandyan yung mga Christians na kanila pong mga pinagpapatay. So ito mga kapatid, ang tinawag Dark History of the Catholic Church. Now, atin pong pansinin at ating titinan ito mga kapatid, isa-isa. Sa panahon ng Inquisition, ang pinakalugo ng mga inquisitors, okay, na mga nag-inquisit nitong mga tao nito or na mga nag-persecute, ito yung logo nila mga kapatid. Ang logong ito, kung inyo pong i-type ito, mga kapatid, i-google po nito, ang Pope na si Pope Vincent, okay? Si Pope Vincent, mga kapatid, ay
hawak-hawak pa niya ang logo na ito. Okay, kaya nga po dito si Babaw, the Pope still wears the Inquisition logo. Ito yung pinaka-logo, mga kapatid, ng panahon ng Inquisition. Kung nyo pong pansinin, ito yung mga larawan, mga lumang larawan na ito, mga kapatid, ha? Tingnan ninyo. Ibinitin ang dalawang mga kamay habang mga hinubaran, mga kapatid, na siya'y nakabitin sa loob ng maraming araw at linggo. Babae man o kung lalaki, meron dito isang lalaki, mga kapatid, may hawak ng espada, tinutusok ang ari ng tao hanggang mamatay. Napakarami sa kanila ang pinagpapatay. Ang iba naman, ipinapako sa cross, at ang iba naman ay pinahirapan ng gusto. Tulad nito, ipinako sa cross, mga kapatid, pero baliktad. Meron dito isang babae sa tabi naman, ipinako din po sa cross. Meron naman isang babae dito sa bandang kanan na kung saan pinahiga pero nakabuka ang bibig. Tapos ito, mga kapatid, sinuffocate siya sa pamagitan ng pagpainom ng maraming tubig. Pagkatapos, ang kanyang tiyan na punong-puno ng tubig ay babagsakan ng napakalaking kahoy. Kaya, mga kapatid, ang tubig sa loob ng kanyang katawan ay maghabulang lalabas, either mata, ilong, tainga, bibig. Ito namang ibang naandito na kung saan sila, mga kapatid, ay ipinako sa cross. Sa pagkapako nila sa cross, kaiba. Bakit? Talagang napakahirap ito sapagkat nakabaliktad pa ang dalawa nilang mga braso. Ganito ang pamaraan ng kanilang pagpatay sa panahon ng Inquisition. Ayon po, mga kapatid, sa libro, at ito po ay inyo pong makuha. Type lang po ninyo, Inquisition, i-google nyo. I-google lang po nyo, mga kapatid, by history.com editors. Okay, history.com editors, updated March 27, 2023. So, March, April, May, June, July. So, ibig sabihin, mga kapatid, 3 months pa lang po ito, na-edit ito. Ibig sabihin, mga kapatid, in-update nila. Ano po bang nakalagay dito, mga kapatid? At ito'y pinalabas noong November 17. Atin pong tingnan. Meron po dito din makita ninyo sa www.worldlastchance.com. Okay? Inyo rin pong makita dito, mga kapatid. Ito po, inyong matype ito, inyong makita. Ito ang nakalagay. The horrors of the church and its holy inquisition. Okay? Ano pong nakalagay dito? Ito, mga kapatid. 20 thoughts on, look at this, burned without pity. A fake quotation attributed to Pope Innocent III. Ano ang ginawa ng Pope, mga kapatid? Siya po ay nagbuo ng grupo upang gapiin ang mga nagsilabasang mga Protestante ang tawag galing sa pagkakatoliko. Burned without pity. Look at this. While looking for some information on the Spanish Inquisition, I came across a whole slew of pages containing the following quotations, values, but here. Pope, look at this, mga kapatid. Pope Innocent III. Pope ito mismo, ha? Anyone who attempts to construe a personal view of God which conflict with the church dogma. So, kung sino mang tao na conflict sa dogma o doktrina ng Romano Katoliko must be burned without pity. 1198, mayroong papal bull. Kung mayroon pong tinatawag na singsing ng hari, pang tatak, o kaya imperial ring, may tatak, meron din tinatawag papal bull. Ang tawag nito sa kanya, papal bull. Ang papal bull ay nagtatatak na kung sino man ang dapat patayin at persekutin, mangyari at maganap na meron silang kapangyarihan kasi kung baga, meron silang court, meron silang order coming from the court. Okay? So, papal bull, 1198, okay? In Peter Tomskin, symbol of the heresy and the magic of obliques, page 57. So, sa libro ito, inyo rin pong mababasa na ang gumawa at ang bigay ng papal bull ay si Pope Innocent III. I'm so sorry, mga kapatid. Ito po ay kasaysayan na pwede po ninyong ma-search actually. Katulad ko, nag-search lang din ako. Okay? The horrors of the church and its holy inquisition. Look at this, brethren. The Roman Catholic Church called the Council of Trent partly as a defense against Protestantism. So ano daw?
Ang Protestantism, mga kapatid, kahit kurot sa kanila, hindi naman nangungurot eh. O kaya nanampal sa kanila. Walang ganun eh. Pero yung pagdabi ng mga Protestante, kanila itong hinanap at ano ang nangyari? Pinagpapatay nila. Wala ito pinagkaiba sa panahon ni Jesus Christ at ng mga apostoles. Pinagpipersecute ng mga pareho din nilang Hudyo, mga kapatid. Ang ginawa, isa dito si Saul na naging Pablo. Saan man dako hanggang umabot ng Damascus, pinagbibilanggo, pinagkakaladkat at pinagpapatay ang mga tao. Nangyari din po ito uli sa panahon ng Kristyanismo, mga kapatid. Ano nangyari? The Roman Catholic Church, tinan nyo ha, hindi Baptist, hindi Pentecostal. Ayon po sa kasaysayang ito, the Roman Catholic Church called the Council of Trent partly as a defense against Protestantism. And 1542, Pope Paul III, anong taon? 1534 to 49, established the Holy Office as the final court of appeal and trials of heresy. Kita nyo? Sila na nag-persecute, sila pang may court. Pag mahuli ka, i-trial ka. Kumbaga, hindi naman sa pagkatulak ang trial eh. May trial ka naman. So, ang iyong hatol ay kamatayan. Sila na nag-persecute, sila na nasa power, sila na magdesisyon, sila pa nag-persecute, sila ang papatay, sila rin ang hahatol. So, lutong Macau talaga ito, mga kapatid. Nasa kanilang lahat. So, kanyo pong titingnan, ito po ang ginawa nila. The church also published. Anong pinablish nila? Ito pinablish nyo? A list of books that were forbidden to read. Ito yung ipinagbabawal ng mga librong huwag dapat basahin. Isa na nito, mga kapatid, yung Biblia. Heretical books were outlawed. Ibig sabihin, yung mga aklat na sulat po, mga kapatid, ni Tyndale o sulat po ni Martin Luther at iba pa, huwag basahin niya. And searched out by the domiciliary visits. Every book that came from scrutinized minutely with the express object of finding some passage which might be interpreted as being against the principles or interests of the Catholic faith. Kita nyo? Alinmang against sa Catholic faith, Catholic doctrine, or Catholic interest, lahat ng Bibliang librong yan, sunugin, patayin ang sino mang mamigay ng ganyan. Ganun kalupit ang mga ito. Ito pa, continue natin. Other inquisitors included Peter of Verona, okay, and Italy, Robert the Bulgar, and Northeast France, and Bernardius Guidonis and Tullius. Guidonis was considered the most experienced inquisitor of his day, condemning roughly 900, isipin nyo pa 900 heretics with recorded sentence pronounced after death against 89% during period of 15 years. Not only was this property confiscated, kinoconfiscate pa nila mga properties, and their heirs disinherited, but they were subject to still further penalties. May mga penalty na, pinagagawa na ng properties, may penalty pa. In the North France, the Inquisition was marked by a series of melancholy events. Nakakalungkot daw talaga. Robert Lee Bord spent 6 years going through the Nivernais, Burgundy, Flanders, and Champagne, at iba pa. By burning at the stake in every place unfortunates whom he condemned without judgment. So, kung inyong papansinin, mga kapatid, maraming lugar ito. Ang ginagawa nila, bine-burn nila sa stake. Tulad nito, sinusunog nila ang mga protestante. Ito pa, if a relapsed heretic refused to recant and endure the torture, pagkalimbawa, hindi mo baliktarin yung statement mo, nasabihin mo, halimbawa, ayoko na magprotestante, ayoko na sumunod sa kanila, ay patay ka. The contumacious sufferer was then carried the scaffold and his body bound to a wooden cross. So ikaw ay ipapako doon sa wooden cross. There, the executioner with a bar of iron. So meron namang nagbabagang iron to, mga kapatid, o bakal, would break its leg, or kaya ito yung gagamitin sa pagbali-bali ng buto ng iyong mga legs at arms in 2 places, and the heretic was left to die. Kita mo yan? Grabe, mga kapatid, ang kanilang pagpatay. Ang iba talaga, their body was bound to stake and burned outside. Tulad nito, pinagsusunog. Ito pa, the Inquisition was an ecclesiastical court and processed by the Roman Catholic Church. Tandaan nyo, kapatid, ha? Sinasabi po ng encyclopedia, by Roman Catholic Church. Set up for the purpose towards to the discovery and punishment of heresy, which wielded immense power and brutality
in medieval and early modern times. The Inquisition functions was principally assembled to repress all heretics of rights, depriving them in their state and assets, which became subject to the ownership of the Catholic treasury. So, kung sino man yung mga protestante ay na magkatoliko, narinig nilang katolik, ay na magkatoliko, lumabas sa pagkatoliko, lupa, bahay, ararian, kolektahin yan para magiging pera na ng Roman Catholic. Na sino ang nag-utos sa panahong ito? Walang iba, mga kapatid. Anyone who attempts to construe a personal view of God which conflicts with church dogmas must be burned without pity. Sino po? Si Pope Innocent III. Grabe, no? Tapos tatawagin kang Holy Pope, Holy Father. Nakakalungkot ito, mga kapatid. I'm so sorry, but this is reality. Ang akin lang pong mapayo sa inyo, basahin nyo po, mga kapatid, yan sa inyong mga encyclopedia. Marami kayong mabasa. So dito naman, the Inquisition was created through papal bull. So itong Inquisition pagpatay sa pamagitan po ng papal bull. Yung binasa natin kanina at binasa natin dito ulit, mga kapatid, sa isa pong encyclopedia, free encyclopedia, Wikipedia, mga kapatid. So in 12th century by Pope Lucius naman, Pope Lucius III, to combat the Albigensians heresy. So ito yung mga taong nagsitakbuhan sa Alp Mountains, mga kapatid, na pinangunahan ni John Waldo. Doon po kinuha ang pangalang Waldensians, na kung saan mga tao, kung saan bitbit ang Biblia, tumakbo sa kabundukan sapagkat gusto nilang freedom of religion, freedom of worship, freedom to know God, hindi yung sinusuppress ka. Itong Pope na ang pangalan ay si Pope Lucius III, pinagpapatay naman ang mga taong ito. Meron pang isa dito. A tribunal of the Papal Inquisition was established by the Statute and Excommunicamus of Pope Gregory IX. Si Pope Gregory IX naman ito. Anong taon? 1232, during the era of the Albigensian heresy. So pinagpapatay nila ang mga Albigenses, mga kapatid. Yan po yan. Now, ayon po dito sa kasaysayan, the horrors of the Church and its Holy Inquisition, mapansin nyo, mapatid, look at this. The Roman Inquisition was a system of partisans tribunals developed by the Holy See of the Roman Catholic. Mga kapatid, hindi basta Catholic lang ito, Roman Catholic talaga. Roman Catholic Church, during the second half of the 16th century, it was responsible for prosecuting individuals accused of a wide array of crimes according to the Roman Catholic law. Pag hindi ka sumunod sa Roman Catholic law, patay kang bata ka. And doctrine relating to the Catholic religious life and alternative religious or secular beliefs. Dito, mga kapatid, pagka di ka maniwala sa doktrina ng Iglesia Katolika, tulad ng mga purgatorio, prosesyon, lumuhod ka, bumili ka ng rebulto, lumuhod ka dyan, humalik, magprosesyon ka ng mga rebulto, iba pa, ito'y kamatayan pagka di ka sumunod na ganyan. Wala itong pinagkaiba sa ating mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, na pagka bumatingting ang kalimbangan ng bang, 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 yung bell, mga kapatid, at hindi ka lumuhod, 25 hagupit ang aabutin mo. Kaya nga po, marami pong mga simbahan, mga kapatid, ng Iglesia Katolika, sa ibaba kung yung titinan, mga kapatid, sa ground na yan, makita ninyo mayroong maliliit na kwarto. Mahal ko, mga kapatid, na may mga bakal na sinlaki ng ganito kalalaking mga bakal, mga kapatid. Minsan may makikita ka pang mga bungok kung saan ay doon lamang nangabulok at nangamatay ang mga tao. Grabe! Grabe ang pinagagawa ng mga taong ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo, mga kapatid. Nabasa din po ba ninyo? Nalaman po ba ninyo ang mga libro katulad pong ganito, mga kapatid? Either ito'y online, libro, or kung magazine na tumutukoy sa Inquisition. Meron po ba kayong alam? Mag-share kayo, mga kapatid. Mag-message po kayo sa akin sapagkat ito na po yung panahon na dapat nating ibalita kung ano ang nangyayari noon. Kaya yung pagkiklaim na Iglesia Katolika Romana tinayo ni Kristo, tapos si Pedro pang unang Santo Papa, ang sabi nga po ng mga Americans, tell it to the Marines. No way. No way. Hindi talaga, mga kapatid. The Roman Catholic Church set up for the purpose towards the discovery and punishment of heresy. Kaya nga, pag di ka na mag-Romano Katoliko, heretics ang tawag sa heresy. Sa libro din po ito, mga kapatid, makita niyo yung table of content, yung Catarist. Itong Catarist ay pinersecute din nila itong grupo ng mga mananampalataya. The job of the Inquisitors, the Conversos, Torquemada, Spanish Inquisition, Inquisitor General. Mabasa naman ninyo, mga kapatid, ito.
Mabasa ninyo. Tingnan nito. The Inquisition was a powerful office set up within the Catholic Church to root out and punish heresy throughout Europe and the Americas, beginning the 12th century and continuing for hundreds of years. So mga kapatid, kung inyong po titingnan, doon po sa mga taong tinawag lang mga heretics na hindi na po nagkatoliko, ipanish nila. Buti sana kung punish palo, ting-ting lang. Hindi eh. Kamatayan ang abutin pa. Ayon po sa Inquisition History, www.history.com, ito po ang nangyari. The Inquisition has its origins in the early organized persecution of non-Catholic Christian. Pagka non-Catholic ka, ibig sabihin na protestante ka, non-Catholic ka. Di lang po yun. In religious in Europe, in 1184, Pope Lucius III sent bishops to southern France to track down heretics called Catharists. These efforts continued in the 14th century. During the same period, the church also pursued. Ang dami nilang pinagpapatay. Sino ito? Si Pope Lucius III naman. Anong taon? 1184. So kung inyo pong pansinin mga kapatid, ito'y nangyari at naganap. Ganito ang pinagagawa nila. Ang tao mga kapatid, kanilang tinalian ng mga paa at mga kamay, tapos nilagay dito sa isa pong kahoy ganyan. Ang ginagawa niya, iniikot-ikot nila ng gano'n, iniikot-ikot nila, at pahigpit ito ng pahigpit hanggang mapipitpit ang buong katawan. Grabe. So inyo po itong mapanood at mabasa mga kapatid, by history.com editors updated, ito na po yon. Then, continue tayo sa Wikipedia, ito, free encyclopedia. Inyo rin pong mabasa. The Inquisition was a group of institutions within the Catholic Church whose aims was to combat heresy, conducting trials of suspected heretics. Studies of the records have found that overwhelming majority of sentences consisted of penances by convictions of unrepentant heresy. Pagka ikaw hindi magre-repent, halimbawa sabihin mo, ayaw ko na magprotesta, ayaw ko na magreforma, magkatoliko uli, libre ka. Pero kung magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, patay ka. Ito mga kapatid ay sinabi po sa atin ng Free Encyclopedia. Okay? So ito, ayan o, mga Waldenses sa France, sa iba't ibang dako, sa Catars, mga kapatid, sa Medieval Inquisition, Spiritual Franciscans, nabanggit na dito at iba't iba pa. Ngayon, tuloy pa natin. Kung inyong titinan ang librong ito, may table of content din dito mga kapatid. Merong definition and purpose, origin, medieval Inquisition, Inquisition sa Italy, sa France, sa Germany, sa Hungary, sa Balkans, sa Czech Republic, sa Poland, early modern European history. So napakarami, hindi lang po Spain, hindi lang po Italy, hindi lang po France, Germany. Sa iba't ibang dako at meron po mga kapatid napakaraming bansa sa buong Europa at labas ng Europa, hinana pa ang mga tao para lang pagpapatayin. Now ngayon, ayon po sa isang historian, kung ipunin lang ang dugo ng mga pinagpapatay noong panahon ng Inquisition, sa panahon ng Dark Ages, pagka ito'y inipon ang kanilang mga dugo, maari at pwedeng lumutang ang malaking barko dahil lang sa dugo ng mga taong itinigis nilang wala naman sanang kasalanan. Hindi ka lang magkatoliko, patayin ka. Kaya mga kapatid, yung sinabi po ng pare na si Darwin Ditgano, ng Iglesia Katolika ang itiniya ni Cristo, honestly, I'm not insulting you. That is not true. Sana mabuksan na inyong kaisipan. Tapos kayo pang nag-aangkin na Romano Katoliko ang may-ari ng Biblia kasi kayo ang gumawa ng mga verses at kayo ang pinakaunang gumawa ng mga verses at chapters. Tapos kayo na-pronounce Bible is the Word of God. Kaya ang Biblia de Katoliko, tama na po yung pang-aangkin ninyo. Puro na lang kayo pang-aangkin at wala talagang katotohanan yan. Ito mga kapatid, isa din po itong online. Mababasa at may libro din po ito mga kapatid. Pwede nyo itong i-google sa www.ignatiusinsight.com at ito mga kapatid ay about the Spanish Inquisition, fact versus fiction. So ito by fact or fiction? Kung inyong titinan mga kapatid, ayon po sa libro sa online na to, itong sinabi, even while in the breath there came to many nostrils the breath of the Bayfor
of heated iron. Ibig sabihin, kung may iron mga kapatid, na kanila pong pinababaga, yung usok pa lang nun, papatay na sa iyo eh. A suffocating odor, suffocating odor pervaded the prison. A deeper glow settled each moment in the eyes that glared at my agonies. A richer tint and crimson diffused itself over the picture, horrors of blood. There could be no doubt of the design of the tormentors. Oh, most unrelenting, oh, most demonic of men death, I said, and any death but that at the pit. Kung inyo pong pansinin mga kapatid, nakakatakot kasi ang kanilang pagpanis sa mga tao, di basta-basta. Dahil dito, galing mismo sa Vatican City of Rome. Si Pope John Paul II, kaya nga ang title nito mga kapatid, A Laptop Coming from the Pope. Kasi ang Pope mismo ang naglalaptop at nag-message na kanyang message na humingi ng tawad sa mga kasalanan ng Romano-Katolikong simbahan. Pakinggan ninyo. Ito mga kapatid ay lumabas sa World Europe, Friday 23 November 2001, 9:03. Ito mga kapatid. Pope sends first email apology. Ayon po sa mismong babasang ito, lumabas ito sa BBC News. Kung meron mang Fox News, BBC News, GMA News, ABCBNB4 News, o kung ano man yung mga news, lumabas ito sa BBC News. At ano ang news? The Pope was unable to travel to Oceania. Pope John Paul II has sent an apology by email for a string of injustices, including sexual abuses committed by Roman Catholic clergy in the Pacific nations. So, ang Pope mismo ay nag-transmit ng message na kung saan hinihingi niya ng tawad sa bandang ibaba. The 81-year-old pontiff transmitted the message, his first virtual apology in a recent string of statements of contrition from a laptop in the Vatican's frescoed Clementine Hall on Wednesday. So dito makita mo mismo ang Pope ay nag-apology sa mga ginawang mga kalamalimarim na mga gawain. Injustices, mga kapatid, ang sinabi dito. Ito pa, the unprecedented gesture by the spiritual leader of world 1 billion Catholic is one of the first major events of the Vatican's year-long celebration marking the beginning ng new Christian millennium. Ito mga kapatid, we are asking pardon for the division among Christians for the use of violence that some have committed in the service of truth and for attitudes of mistrust and hostility assumed toward followers of other religions, said Pope John Paul II, dressed in the purple robes of Lent. So mga kapatid, ito ang patunay na mismo ang Pope ay nag-apology. Isa pa, Pope apology for church sins. Pope John Paul II has publicly asked God's forgiveness for the sins of the Roman Catholic. Kita nyo ha? Sa mga kasalanan ng mga Roman Catholics through the ages, including wrongs inflicted on Jews, women, and minorities. Pati mga Hudyo, hindi talaga walang pagsala, nasali pa. Ito pa. Soul of the Roman Catholic Church was making a sweeping apology for 2,000 years. Ito yung sinabi ng maraming nagbablog na ang Roman Catholic Church daw ay 2,000 years na. Ito, for 2,000 years of violence, persecution, and blunders. From the altars of St. Peter Basilica in Rome, he hid Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native people. Grabe, no? Sobra. Inquisition, tuloy tayo.
The attempt to combat suspected apostate Jews and Muslims at the time of the Reformation spawned tribunals in Europe and the New World that tortured and executed thousands. Ano yung mga kapatid? Ecclesiastical queasiness about flowing blood led to use of rocks, thumb screws, and red hot metals instead of blades. 2,000 people were burned at the stake during the 10-year Spain's first Grand Inquisitors Toms de Torquemada. Tamo nga, Spain pa lang yan. Ngayon, Pope says sorry for sins of the church. Lumabas ito sa World News, mga kapatid. Kailan? March 13, Monday, March 13, 2000. Alas 6:37 ng umaga. Pope says sorry for sins of the church, sweeping apology for attacks on Jews, women, minorities, defies theologians warning. Bakit ang Pope ay humingi ng sorry at bakit gano'n nalang kalaki ang kapangyarihan? Naalala niyo mga kapatid, ng Imperyo ng Roma, kanya pong inatang ito at binigay sa Vatican City o kaya sa Iglesia Katolika Romana ang power nito. Kaya ang power ng Pope, kapatid, dalawa. Religious na, political pa. Political na, religious pa. Sakop pa niya ang maraming bansa tulad ng England, Italy, Spain at iba pa. Hawak niya lahat yan na may mga sundalo. Kaya kung mag-order lang siya ng imperial at tinatang na papal bull, kikilos na itong mga sundalo under the leadership of Pope Lucius III. Sino pa yung isa? Si Pope Benedict III at iba pang mga Pope. Itong sinabi dito, saving one of his most audacious initiatives for the twilight of his papacy, John Paul II yesterday attempted to purify soul of the Roman Catholic Church by making a sweeping of saying apology to the people. Grabe, ano? Pope apologies for church sins. Mabuti sana kung mag-apology ka, mabuhay mo yung mga pinagpapatay na yon. Pinakain sa mga leon, sa mga tigre, mga buhaya, pinagsusunog ng buhay. Hanggang doon na lang yun. Grabe, ano? Dito mga kapatid, maganda na din po itong The Guardian. This is independent journalism. Ayon po kay Pope John Paul II today apologized to Black Africa for the involvement of white Christians in the slaves trade. Kita niyo ba din? Mismo sila ay nag-engage na ang mga blacks ay gawin nilang slaves. Kaya ang Pope mismo nito humingi ng apology. Pope apologized to Africans for slavery. Mismo sila gumawa ng slavery. Yan bang masabi mong kay Kristong Iglesia ito? Grabe, ano? Ito. The New York Times. Okay? New York Times by E.J. Dion Jr. Special to New York Times. Ito, August 14, 1985. Marami ng buhay dito sa atin ito. On 20, November 21, 2001, from the laptop of the Vatican, Pope John Paul II sent his first email apology for the Catholic sex abuses. Kaya yung reklamo, mga kapatid, ni former President Duterte na mga abuses ng ganito, totoo naman talaga. Totoo naman po talaga. Na ngayon, medyo kulang na po tayo ng panahon eh. Inyo na po itong mabasa ulit, mga kapatid, sa Free Encyclopedia List of Apologies made by Pope John Paul II. Actually, mga kapatid, ang Pope hindi lang nag-apology ng isa, dalawa, tatlo, mayroon siyang list. Kung pumupunta sa mga bansa, nagsusori. Doon, mga kapatid, sa Canada, pumunta din siya, same story, and two different places, sapagkat napakadami ang kanilang pinagpapatay by their times. Look at this. Ayon sa encyclopedia, Pope John Paul II made many apologies, not only one, during his long reign as Pope. He apologized to the Jews, women, people convicted by the Inquisition. Kasi nagkaroon nga ng Inquisition noon. Pati nga mga Muslim, pinagpapatay. Kaya mga Muslim galit sa salitang crusades o crusaders. And almost everyone who had suffered at the hands of the Catholic Church over the years, even before he became the Pope, he was prominent editor and supporter of initiative like the Letter of Reconciliation of the Polish Bishop to the German's Bishop. Kahit pa noon, mga kapatid, hindi pa siya Pope, nakikita na niya itong ganitong mga gawain. Okay? Ngayon, ito yung paraan ng pagpatay nila sa panahon ng Inquisition.
Yan. Tinatalian, sinusunog na buhay, ito binabaliktad, ipinapako sa krus, ito may apoy, sinusunog yung tao, grabe ano, yan, ipinapako sa krus, itong dalawang mga paa, ipinasok sa kahoy, habang iniipit ang dalawang mga paa, siyempre mamilipit ka sa sobrang sakit niyan. Ayon po mga kapatid sa iba't ibang lugar, napakadaming kanilang mga pinagpipersecute na lugar, hindi ko na po basahin. Ito mga kapatid, Portuguese Inquisition. Okay? Sino po ang nangunan nito? Si Pope Leo X for the installation of the Inquisition in 1515. Noong 1521 did Pope Paul III na naman. Kaya ang mga nangunguna nito, mga Pope ang nangunguna ng mga ito eh. Ito pa, mayroon din Roman Inquisition kasi mayroon din pong mga Christian sa Roma. Pinagpipersecute din nila. Early modern European history, marami din mapatid. Ito yung logo nila nung panahon ng Inquisition. Ito yung logo nila. Then, Inquisition in the Czech Republic and Poland. Meron din Inquisition, ginawa nila sa Hungary, sa Balkans. At ang statistics mga kapatid, napakadami nito. Sa Spanish Inquisition, which list 44,674 cases, 826 resulted in execution, 777 in effigy. Meron mang 1,000 executions. Meron ding 250 between 16 to 30 to 730. Jane Perry. Then meron 12,000 people on trial. Grabe no? Meron ding 2,000 executions na ginawa. Pagkadami mga kapatid. Spain pa lang ito. Meron pa sa Hungary, sa Balkans, at sa Germany, sa England, sa Italy, sa Portugal. Pagkadaming mga nangamatay. Ito yung mga reference. Pwede nyo itong mabasa. Ito yung mga reference. Tulad libawa, mga kapatid. Dito sa, ito, number 5. La Henry Charles, 1888, chapter 567, the Inquisition founded. Yan. Inyo itong mabasa. Ito, 12 reference na yan. Ito mga kapatid, may 13 to 18 pa. Actually, napakarami nito. 80 itong mahigit na mga libro na pwede nyong basahin mga kapatid. So, statistics nila, ayon po sa Vatican, downgrades Inquisition toll, news, NBCnews.com, June 12, 2004, ipinalabas ito sa news mga kapatid. Paano ang method ng kanilang pagpatay sa mga tao nung araw ito? Estrapado, rock, water cure. Ito yung paraan nila. Kaya ang iba dito, inilalagay ang ulo dito sa bandang gitna, ilagay itong bakal nito, tapos iikutin yan mga kapatid para po mag-press ng ganon. So ang mangyayari, tutusukin ang ulo mo dandahan hanggang ikay sisigaw sa sobrang sakit. Ito naman ay ibinubuka. Pagkatapos, pagka maibuka na, ilagay yung ulo mo at yun ay sinasara. Then ikaw mga kapatid, habang nakatayo, na nandoon yung nakatusok sa ulo mo, tatakbo ka ng gano'n na lamang kasakit. Ito naman, upuan na napakaraming mga panusok. Itong upuan na ito mga kapatid, nakatali ang tao dyan, hinuhubaran, tapos nakatali dyan mga kapatid, ito ay meron parang masina, yumuyugyug ng ganon, ito naman ay tumutusok sa iyong buong katawan. Ang iba naman, ito, nilalagay ang dalawang mga kamay, ipinasok doon. Tapos iikutin ito mga kapatid, madudurog talaga ang mga buto mo sa palad. Ito ang ginagawa nila. Church-sanctioned instruments of torture were often sprinkled with holy water and blessed before use. Ibig sabihin, bago nila gamitin itong pang-torture sa mga tao, blisingan muna ng holy water. Grabe ang mga ito. Ito naman yan, Iron Virgin. At ano itong Iron Virgin? Ang tao mga kapatid, ipapasok dyan sa loob. Tapos isasara nila yan. Ay di magkatusok-tusokan nitong parang mga pako na ito mula ulo hanggang paa. Grabe ang Inquisition time. Tapos ito yung itinatag ni Kristo, ito yung itinayo ni Kristo, ito yung Holy Church. Ito yung sinabi ni Talibong. Mabasa daw sa Matthew 16, 18 at 19. Holy Roman Apostolic Church founded by Jesus Christ. Ginamit mo pang holy. Ito,
Ang tao ilagay itong parang pinakasombrero, pinakakap mga kapatid, ilagay yung ulo mo habang ito iniikot dahan-dahan. Ito naman iba, pinahiga dito ang tao mga kapatid, tali ang mga kamay at paa. Nakita niyo yung ruler na parang may mga pako, umiikot yan. Kaya ang katawan mo kinakayod, para kang nyug na kinakayod. Hanggang mamatay ka. Ganon kapahirap ang ginawa nila nung araw. Ito naman, almost kapareho noon. Ang tao ipapasok dito, kailan mas malalaking bakal ito na matutulis. So itali dito ulo mo, dito ang tiyan mo, hanggang paa. Then iniikot nila yan dahan-dahan. Kaya yung iyong katawan mga kapatid, kakagdi ng bakal na yan, patay talaga. Ito naman, no, ibinitid, may hinila mga kapatid, pero itong madislocate itong dito hinihila ng ganon. Pati mga babae, ganon yung ginagawa niya. Ito naman yung naman pong lalaki na dalawang mga paa may tali, dalawang mga kamay may tali, habang may bilog dito sa bawat dulo, iniikot ito dito, iniikot din dito sa kabila, kaya naghilaan. Kaya ang mga hita at mga paa at mga kamay mga kapatid, maghiwalay. Ganon katindi. Kaya ang tanong, bakit nag-public apology ang Pope sa pinagpapatay sa panahon ng Inquisition? Ito sapagkat sila ang may kagagawan nito. Kaya nga ang sabi ng Pope, humingi siya ng sorry para po malinisan ang kasalanan ng Iglesia Katolika Romana. At bakit milyon-milyong mga taong pinagpapatay? Ito sapagkat pag lumabas ka sa Romano Katoliko, ayaw mo nang sumunod sa doktrina nila, ikaw ay nagprotestante, lumabas ka na sa kanila, tawagin ka ng heretics. Pagka heretics ka na, susugurin ka na ng mga sundalo, papatayin ka na. Ito ba yung turo ni Kristo na pagka hindi tumanggap sa doktrina, patayin mo? Maliban doon sa mga pinagre-rape mga kapatid at pinagpapatay ng mga inusinting mga bata. Kasi pagka ikay nahulihan na mayroong Bible na hawak, ikaw pati Bible mo sunugin ka. 3 years nang sa lupa, actually buto na lang yan, sinusunog pa. Ganun kalupit, mahal kong mga kapatid. I'm so sorry. Hindi po ako dito mga kapatid nagsalita ng ganito para ipahiya ang church. Pero ito na po ang panahon. Dapat malaman ninyo kung ano ang nangyayari noon. So 100% mga kapatid na akin pong inilalahad sa inyo ngayon, wala pa akong 2% sa sobrang lawak ng kasaysayan ito. Isipin nyo, 1,260 years, kahit sabihin mo 100 years persecution lang, pagkadaming mga nangamatay noon. At yan hindi buwan-buwan o taon-taon na, linggo-linggo o araw-araw po yan mga kapatid. Ito ay nakakatakot. And remember this, history repeat itself. Mangyayari at mangyayari ito ulit. Kaya ang sinasabi ko dito sa inyo, hindi po ito paninira, meron po tayong mga kapatid na basihan. Sana naman ay palawakin lang po ninyo ang inyong mga puso't isipan upang ang katotohanan ay makapasok at kayo mga kapatid ay makaalam kung anong nangyayari sa mga anak ng Diyos noong unang panahon. Napakadali pong mag-angkin na ako'y tinayo ni Kristo. Kami ay tinayo. Connected kami sa mga apostoles. Si Pedro pa nga ng Santo Papa Madali pong umangkin yan mga kapatid. Lalo tigit nasa power ka. Pero ang kasaysayan ay malinaw na nagsasabi kung gaano kabangis ang iglesia ito sa panahon ng Dark Ages. Kaya nga ang sabi ni Michael Kerrigan, sabi niya, Dark History of the Catholic Church. Ito mga kapatid, lalo pa kung mabasa yung libro na 50 Years in Rome, nako mga kapatid, doon ninyo makikita kung gaano kasama ang mga pangyayari sa panahon yun. Kahit basahin pa ninyong libro ni Jose Rizal, Noli Me Tangere at El Perverterismo, kung paano niya po mga kapatid inilahad ang mga pang-abuso ng mga paring Espanyol sa kapanahonan ng mga Spanish sa bansang Pilipinas mga kapatid. Sana naman tayo huwag maging loyal sa church. Maging loyal tayo sa Diyos at sa katotohanan. Accept the truth and the truth will set you free. Sapagkat ito ang tama, ito po yung nararapat. Mga kapatid, alam ko po masakit ang mga bagay ito. I'm so sorry doon po sa mga tao. Hindi po tayo nami-personal dito. Actually, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, out of 100, nasa 2%, baka wala pa, aking inilad sa inyo. Ito lang po ay kunting katugunan doon po sa isang Catholic faith defender na nagpadala sa atin ng pangahamon na hindi na totoo itong kasaysayan. Sabi ko, makinig ka sa program at ito ay sasagutin natin. Ito na lang po ang aking makuha sa inyo mga kapatid. Subukan natin
ano tayo? Magta-type tayo dito mga kapatid para makita ninyo personal. Okay? Ating i-type dito. Roman Catholic. Okay? Roman Catholic Inquisition. O yan ha. Hindi ko yan gawa-gawa. I-type natin. Roman Catholic Church. O lagyan natin ng church para kompleto. Yan. Inquisition. Enter mo. Ayan o, Roman Inquisition. Makita mo agad o? Roman Inquisition, Wikipedia. Ano po nakalagay dito? The Roman Inquisition, formerly Suprema Congregatio Sancti Romanii, Universal Inquisition, Latin for the Supreme Sacred Congregation of the Roman and University, was a system of partisan tribunal developed by the Holy See of the Roman Catholic. Itong Inquisition developed by the Catholic Church. Ano nakalagay? Kung i-click mo yan, lalabas ito. Yan o. Encyclopedia o. Wikipedia. Hindi ko gawa-gawa yan mga kapatid ha. Ito o. Nakalagay po yan. The Roman Catholic Church during the second half of the 16th century responsible kayo ang mananagot talaga dito for persecuting individuals accused of a wide array of crimes according to Roman Catholic law and doctrine relating to the Catholic religious and alternative religious or secular beliefs. It was established by 1542 by the leader of the Roman Catholic Church. Sino po? Yan o, si Pope Paul III. Siya isa din po sa mga nagtayo niyan. So itong sinabi ko sa inyo dito, Kapitulo Bunganga, versikulo Laway, mga kapatid. Ito po ay buong katotohanan at ito po ay ating mababasa mismo sa kasaysayan. I-type natin, Inquisition. Inquisition, huwag mong lagyan ng Roman Catholic. Ito, Inquisition, Inquisition, a dark history of trials and tortures. Sino ang gumawa? The Inquisition was a system. Saan ba yun? The Inquisition was a system of trials and punishment for heretics or those who oppose the official teachings of the Catholic Church. Hindi yan gambiro mga kapatid. It began in the 13th century as a way to deal with Catars. Ito yung sinabi ko sa inyo mga Catars. And radical sect of southern France that rejected the authority of the popes and the clergy. Pag hindi ka sumunod sa authority ng clergy at ng pope, patay ka. Ito yun, mga taong yun. Ito yun mga kapatid, ang pinagpapatay sa panahon ito. The popes appointed special judges called inquisitors who had the power to interrogate, torture, and sentence suspects. Suspects, often with the help of local rulers and mobs. Kita mo yan, pati yung mga mobs, i-hire pa nila. Spanish Inquisition was in 15th century royal campaign to punish converts and Jews, Muslims, and Christians in Spain. The Spanish Inquisition tortured, burned people of heresies and sect trials and public autos de fe. So mga kapatid, yan po yan. Hindi po yan gawa-gawa nating kwento. Hindi po yan sabing paninira. Nandyan yan, mabasa mo. Hindi lang po binabasa ng maraming tao. Sana naman ay naging malinaw po sa inyong lahat ng ito. Okay? So mga kapatid, kayo po ay mag-comment kung gusto niyo po mag-comment sa atin pong programa ngayon. And I hope ito po ay naging malinaw po sa inyong lahat. Anyway, kung kayo po merong laptop, meron po kayong computer, cellphone, type na po ninyo. Kayo na mismo magbasa. Kaya kung sasabihin, Iglesia Katolika Romana ay Holy Church, tinatag ni Kristo, si Pedro pa una Santo Papa, I'm so sorry, I cannot accept that. Nevertheless, kung yan ang inyong gustong paniwalaan, ano bang magagawa ko? Tayo manalangin mga kapatid. Salamat po Panginoon sa panahon at pagkakataon niyo pinakalob sa amin. Salamat po ng marami sa lahat ng mga katotohanan ng amin pong nabuklat. Amin po Panginoong na isasaysay upang maalaman din po naman ng madaming tao kung ano po ang nangyari at kasaysayan ng inyong bayan. Inyo lang po nawa kaming tulungan, palakasin ang aming kalooban at maging matatag na kami Panginoon ay magpakatatag sa aming pananampalataya kahit man kamatayan tulad ng naranasan ng marami. Sa inyo po kami umaasa. Kapag di magtatagal ang aming kalayaan, ay aalisin ito at darating ang persecution kung anuman pangyari noon at maging mas masidhi pa. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin at pagtanggap.
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mahal ko mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Jesus is Coming in Media Ministry. At ang Diyos na walang langit magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Sa muli po nating pagsasaysay ng salita ng Panginoon. Kayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? May natutunan po ba kayo? Meron po ba kayo mga kapatid natutunan? Mag-message po kayo sa akin. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon po rin ng Panginoon. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig mga kapatid. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.